Yan. So, good day everyone. Good day, grade 8. So, since MDL tayo, which is dapat module lang then activities yung isi-send ko, but I prefer to send you this video discussion para naman ma-maximize natin yung mga days na nandyan tayo sa kanya-kanya nating mga bahay at para hindi rin naman maaksaya yung time na hindi tayo makakapag-discuss sa ating school, respective classroom. Yan. So, since tapos na tayo sa mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig at naipaliwanag na rin natin ang patungkol sa unang digmaang pandaigdig, magkakaroon muna tayo ng review bago mag-proceed sa ating next lesson. Yan. Tanong sa nakaraan. Since recorded ito, ako na lang ang sasagot ng mga questions. Ako muna ang sasagot ng mga questions. Pero remember, kapag nagka-face-to-face na tayo, i-review uli natin lahat. Since nag-send naman na ako ng mga PowerPoints and this video discussion, so magiging review na lang or hapyawan natin lahat ng discussions para makapag-proceed tayo. So, magbigay ng sanhi ng unang digmaan pandaigdig. Meron tayong 4 na sanhi ng unang digmaan pandaigdig. Ito ay ang nasyonalismo, imperialismo, militarismo, or militarisasyon, and pagbuo ng alyansa. So, yun. Next, ano ang pangunahing sanhi ng unang digmaang pandaigdig? Ano nga ba iyon? Yun yung nakalagay or nandun sa video na ating pinanood. Yun ay ano nga ba? Yun ay ang pagpaslang kay, pagpatay kay Haring Archduke Francis Ferdinand. Saan nangyari iyon? Sa Serbia. Yan. So, dito sa number 3, nasagot na natin kanina. Next, we have, anong alyansa ang binubuo ng Germany, Austria, Hungary, at Italy bago mag-umpisa ang unang digmaang pandaigdig? So, yan po ay meron tayong dalawang alyansa, diba? Triple Alliance at Triple Entente. So, ang Germany, Austria, Hungary, at Italy ay nasa, nag-hintay ako ng sagot, recorded pala. Nasa Triple Alliance. Ito yung mga bansang kabilang sa Triple Alliance. So, next. Nasagot na ulit yan. Kailan naganap ang unang digmaang pandaigdig? Kailan nga po ba? Yan. So, ang sagot ay ang noong Hulyo 28, 1914 at nag-end ito ng 1918. 1914 kung kailan nag-announce ang Austria-Hungary na laban sa Serbia. Yan. Susunod. Ating mga layunin. Alamin natin ang ating layunin para sa discussion ngayon. Yan. Natatalakay ang mga bunga ng unang digmaan sa daigdig. So, inaasahan na kapag ninilay kayo sa kahalagahan ng kapayapaan, pangatlo, nakagagawa ng poster slogan tungkol sa bunga ng unang digmaang pandaigdig. Yan. So, mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Yan ang ating tatalakayin para sa discussion ngayon. Pangalawang topic natin para sa 4th quarter. Yan. So, naging bunga ng unang digmaang pandaigdig ay matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Yan. So, yun ang una at pangalawa. Nagkaroon nito ng bunga ng matinding pinsala sa buhay mismo dahil nagkaroon ng tinatayang umabot sa 8.5 million katao ang namatay. Sa labanan na nasa 22 million naman ang tinatayang nasugatan. So, napakaraming tao ang kabilang at naapektuhan ng unang digmaang pandaigdig. So, samantalang 18 million naman ang sibilyang namatay sa gutom, sakit at paghihirap. Yan. So, ang daming-daming naapektuhang buhay.
kabilang na rin dyan, syempre yung mga ari-arian. Syempre meron dyang mga pagsabog, barilan, mga nasirang, mga gamit. So, yun yung mga ari-arian. Yan. So, nagkaroon din ng bunga sa pagdating sa mapa. Nagbago ang mapa ng daigdig. Nag-iba din ang kalagayang pampulitikal ng buong daigdig, ang paghihiwalay ng Austria at Hungary. So, yung Austria-Hungary na usually or magkasama ay naghiwalay. Yan. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa. So, yan. Hindi lang uh, uh, maaaring sabihin natin negative ito para sa mga bansang kinabibilangan nila noon. Ngunit, ano nga ba ang kalayaan? Di ba um, ito yung positive para sa mga bansang gustong makalaya talaga. So, next we have, ito yung map. So, mapapansin nyo sa unang picture, ito yung unang picture. So, ito yung unang picture. Yan, nandiyan ang German Empire, Austro-Hungarian Empire, na napakalalaki. Yeah, ito naman yung mga, yung nasa pangalawang picture yan, yung na-divide na sila kasi nagkaroon na ng kalayaan yung Czechoslovakia, Yugoslavia, ano ba? Lithuania, yan. Nagkaroon na sila ng sarili nilang pagkakakilanlan. Hindi na lang sila nakabilang sa Empire ng German at Austro-Hungarian Empire. Yan. So, nagkaroon ng pagbabago sa mapa ng daigdig. Yan. Next, meron tayong 4 na imperyo sa Europe na nagwakas. Yan. Ito ay ang Hohenzollern. Hohenzollern ay ang Germany. Habsburg ay ang Austria-Hungary, Romanov ang Russia, Ottoman ay ang Turkey. Diba tinalakay na natin kung ang patungkol sa Ottoman Empire last grading. So, susunod naman na bunga ay ang kasunduang pangkapayapaan. So, umisip naman yung mga nanalong bansa upang maiwasan ng digmaan. So, ang goal na nila after the saklap na nangyari sa unang digmaang pandaigdig ay ang panatilihin ang kapayapaan. So, upang maiwasan ang digmaan na pinaniniwalaan nilang salot sa kapayapaan, bumalagkas sila sa kasunduang pangkapayapaan sa noong 1919 to 1920. So, meron namang kasunduang pangkapayapaan na ano ang goal? Syempre, peace at magkaroon ng iwas sa digmaan. So, ang mga nanalo bansa ay pinangungunahan ng the Big Four na ang goal ay ang kapayapaan. So, nandyan si Woodrow Wilson ng United States, yan, si David Lloyd George ng Great Britain, George Clemenceau ng France, at ang pang-apat, hindi ko mabasa, basahin na lang natin. So, ang pang-apat naman ay si Vittorio Orlando ng Italy. Sila yung the Big Four na siyang nanguna sa pagkakaroon or pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagpupulong sa Paris at iba pang mga hakbang na kanilang ginawa. So, yan. Nariyan naman ang 14 na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson ng United States na naglalaman ito ng kanyang mga ideya tungkol sa isang kapayapaang walang talunan. Ano kaya yung ibig sabihin nun? Walang talunan daw. So, ibig sabihin hindi matitibag. Napakatibay na kapayapaan na yung mga hidwaan na hindi matatalo yung peace na meron. So, para sa kapakinabangan ng lahat ng bansa, 5 sa mga puntos na napagkasunduan ang sumusunod. So, meron tayong 14, pero ipapakita ko or
babanggitin natin yung 5 sa mga yon. So, una na riyan ay ang katapusan ng lihim na pakikipag-ugnayan. So, yan, meron daw mga lihim na pakikipag-ugnayan kung saan nagkakasundo yung mga bansa upang anong usually na pinag-uusapan nila? Siyempre, yung para palakasin yung kanila mismong mga bansa sa pamamagitan ng pagsakop sa iba pang mga bansa. Yan, lalo na sa mga maliliit na bansa. Ito yung nangyayari sa imperialismo, di ba? Yan, so, isa sa sanhi ng unang digmaang pandaigdig ay ang imperialismo. Kaya naman, gusto nila na kabilang dito sa 14 na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson ay ang tutulan o tapusin ang pakikipag-ugnayan upang maiwasan ang katulad ng imperialismo. So, kalayaan sa karagatan. Yan. Wala nang, or hindi iniiwasan na magkaroon ng pagkamkam sa karagatan. Yan. So, nagkakaroon ng kalayaan sa karagatan. Wala nang restrictions. Yan. Pagbabawas ng mga armas. Siyempre, ano nga ba yung ginagamit sa mismong digmaan? Diba ang mga armas na lubhang mapanganib. Yan. So, nililimitahan na rin ito dahil para wala na rin um, masyadong magamit yung mga taong gusto ng digmaan. Pagbabawas ng taripa. Ano nga ba yung taripa? Ito yung ibinabayad ng mga tao, usually yung mga nagbi-business. Yan. So, pagbuo ng liga ng mga bansa. So, yan. Yung mga liga ng bansa o yung mga samahan ng mga bansa, maaaring may positive impact ito. Pero, on the other hand, syempre meron din itong hindi maiwasang may layunin ang ibang liga ng mga bansa na hindi maganda sa kapwa nila mga bansa. So, yan. Ano nga ba ang liga ng mga bansa? Ito ay ang pandaigdigang samahan ng mga bansa na ang layunin ay yung mga sumusunod. So, yan. Ito yung mga positive impact ng liga ng mga bansa. So, una na riyan ang maiwasan ang digmaan. Siyempre, kapayapaan na pagkatapos ng digmaan, yun na ang goal ngayon. Maprotektahan ng mga kasaping bansa sa panalalaki ng iba. Siyempre, kung parte ka ng isang liga ng bansa, meron kang nahihinga ng tulong sa oras ng kagipitan. Yan. So, lalo na sa mga paglusob ng iba pang bansa. Lumutas ng mga usaping at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi. Siyempre, communication is the key. Diba? Upang mas maunawaan ang isa't isa at hindi magkaroon ng gulo, siyempre, dapat lutasin ang hindi pagkakaunawaan ng mga bansa. Yan, maipalaganap ang mga kasunduang pangkapayapaan. Yan, unang-una, number 1. So, yan. Ayan ang pinaka-goal ng Liga ng mga Bansa, which is positive, diba? After napakalaking dilubyo nangyari sa daigdig, yes, ang goal na is magkaroon ng kapayapaan. Yan, so, isa rin sa bunga ay ang kasunduan sa Versailles. Nawala ang lahat ng kolonya ng Germany. Ang Alsace-Lorraine ay naibalik sa France, which is positive kasi knowing na sinakop nila ito, yan, at bumalik na ito sa original na nagmamayari is napakagandang sign. Yan. Hilagang Schleswig ay ibinigay sa Denmark, lubhang hinihina ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at dagat. Ang Canal Kiel at ang lahat ng mga pinalakbayang ilog ay ginawang pang-internasyonal. Open for all. So, pinagbabawal ang gumawa ng mga armas, amunisyon ang Germany at ng mga amunisyon ang Germany. Yan. So, Germany ang mostly na binibigyan ng restrictions kasi lubha silang napakalaking impact or element sa pagkakaroon ng digmaan. So, yan. Hoping na nagawa niyo na itong kapayapaan iguhit mo, posters low cut.
So, sa mga hindi pa tapos, maaari nyo nang gawin at ipapasa sa akin sa face-to-face. Magkakaroon kayo ng maikling pagtataya. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Ang topic 2. So, kung nakaabot ka man sa um, puntong ito, bibigyan ko yung ng puntos yung makakapag or yung unang makakapag bigay sa akin on our face-to-face classes ng um, makakapagbigay kahit hindi ko naman kukunin. Iaabot nyo lang sa akin ng ano nga ba? Ng 1/4 or 1/2 sheet of paper. Nakasulat doon na ako na to, ma'am. Yan. So, ilalagay nyo lang. Ako na to, ma'am. Yan. So, may point sa akin yung makapagbibigay or unang makapagbibigay sa akin ng papel na yon. Kasi sign yun na nakaabot siya dito at pinanood niya tong video discussion na ito. So, yan. Manaliksik tayo sa susunod na aralin. Ito ay ang ikalawang digmaang pandaigdig. Yan. So, ihanda ang sarili at siguraduhin merong kaalaman. Nakapagbigay naman na ako ng learning materials. So, dapat binasa nyo yun at para meron na kayong ideya at mabilisan na ang ating discussion on our face-to-face classes. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at see you in our face-to-face class. Thank you. Hope you understand and learn something. Bye. Take care always, everyone.